Alarmo from batch 4. So, yung topic naman po natin today is all about holiness. Holiness. So, ano nga bang ibig sabihin ng holiness? In context, ang holiness is parang purity. And another synonym of holiness is like a purity or like in a situation parang walang kasalanan. Parang katulad ng Panginoon, holiness. Siya ang nag-iisang holy sa buong mundo. So, ang sabi daw po sa teachings is, holiness is like a separation from the world. So, yung ang pagkakaintindi ko po doon is talagang totoo. Yun yung nakakapag-separate talaga, no? Kasi, kung nakikita nyo, mabilis mo makita yung ugali ng isang tao. Based din, of course, sa panlabas na pinapakita nila. Let's say, mabait yung tao, ganyan, nakikita kaagad natin. But, of course, hindi naman, di ba nga, usually, ang mga impression pa ay usually na parang it turns out na hindi talaga parang magandang ugali, mga ganyan. But, of course, is nag-iisa lang po sa mundo natin yung talagang nagpapakita ng totoong context ng holiness, purity, and it is God. Walang kahit sinong iba pa, kundi ang Panginoon lamang. So, ang pagiging holy or hindi natin masasabi kasi wala naman taong perfect. Kaya, ang kaya natin gawin ay i-prevent, i-avoid yung mga bagay na makakatulong sa atin sa paglayo sa Panginoon or like yung relationship natin sa Kanya. Kaya naman, lagi natin ipapakita sa lahat ng kinikilos natin ay talagang makikita yung pagiging Kristiyano natin. Kasi doon nakikita yun na of course yung mga na-adapt natin sa mga ganito is dapat it is a reflection of us na nakikita ng ibang tao na wow, ito yung pinagbago ko dahil sa pakikinig ng salita ng Panginoon, pagkakaroon ng pagbabago. Tapos nakikita ng ibang tao, hindi ikaw, hindi sarili mo yung sasabihin mo, ay nagbago na ako kasi Kristiyano na ako. Hindi po. Ang usually na nakakakita ng resulta ng pagbabago natin ay talagang ibang tao. Kaya mas maganda na mas napagpapatuloy natin yung mga bagay na ikinagagalak ng Panginoon nang sa gayon ay mas matuwa siya, mas mag-glorify natin siya, mas masayahan ang Panginoon sa atin dahil si Lord po ay talaga namang hindi madamot, mapagmahal ang Panginoon natin. Kaya dapat palagi natin sinusunod yung mga bagay na gusto niya ipagawa sa atin. Kasi yung mga bagay na gusto niya ipagawa sa atin ay yung mga bagay na ikabubuti natin. Yun yung lagi natin i-keep in mind. Kaya we should always thank Him and everything, love Him, glorify Him, worship Him hindi ko maalala yung word. Yun hanggang kaya natin dahil ang Panginoon ay hindi nakukulang. So, that's all. Thank you everyone for listening and have a great day ahead for tomorrow. Bye!